Nagsimula ang pelikula sa maabong kakahuyan, kung saan makikita ang isang nabubulok na bangkay sa lupa. Kalaunan, isang payat na pusa ang umakyat sa ibabaw ng bangkay at sinimulang kagatin ang mga paa nito. Sa di kalayuan, isang figura na nakasuot ng combat suit ang matyagang naghihintay. Hindi nagtagal, isang palaso ang tumama sa pusa, na agad naman itong ikinamatay. Lumapit si Eli sa pusa, hinugot ang palaso, at nilagay ito sa isang bag para sa kanyang hapunan. Kalaunan, makikita si Eli na naglalakad sa abandonadong kalsada sa post-apocalyptic ng year 2043. Isa siyang wanderer at naglalakbay siya papunta sa kanluran. Nakahanap siya ng isang abandonadong bahay at naghanap dito ng anumang bagay na maaaring maging kapaki-pakinabang sa kanya. Sinubukan niyang punuin ng tubig ang kanyang tubigan, ngunit hindi gumagana ang faucet. Sinuri niya ang isang aparador at nakakita ng isang bangkay dito. Kinuha niya ang sapatos ng bangkay at nilinis ang kanyang mga armas habang nakikinig sa isang lumang iPod. Inihaw niya ang pusa at kinain ito, at ibinahagi ang isang maliit na karne sa dagang lumapit sa kanya. Kinaumagahan, nagising si Eli at nalamang malapit ng malowbat ang kanyang iPod. Ang car battery din na kanyang ginamit sa pag-charge ay halos wala ng kuryente. Hindi nagtagal, nagpatuloy si Eli sa kanyang paglalakbay at nakita ang isang babaeng may sirang shopping cart. Humingi siya ng tulong, ngunit tinawag ni Eli ang mga thugs na nagtatago sa malapit at sinabing naaamoy niya sila. Itinulak ng pinuno ng mga magnanakaw si Eli at plano nitong pagnakawan siya. Matapos magbigay ng isang babala, pinutol ni Eli ang kamay ng pinuno gamit ang isang itak. Sabay-sabay niyang nilabanan ang 5 pang thug at pinatay silang lahat. Matapos patayin ang pinuno, kinuha niya ang lahat ng mga mahahalagang bagay sa bangkay bago ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay pakanluran. Habang nagpapatuloy sa kanyang paglalakbay, naubusan ng battery ang kanyang iPod at kalaunan ay nakarating sa isang bayan. Nang makarating doon, hinanap niya ang engineer at ipinagpalit ang ilang KFC wet wipes at isang lighter, kapalit ng pag-recharge ng kanyang iPod at car battery. Habang naghihintay, tinanong ni Eli kung saan niya pwedeng punuin ng tubig ang kanyang tubigan. Pagkatapos nito, naglakad siya papunta sa bar na nasa kabilang kalye. Dumating din sa bar ang isang grupo ng mga biker at inihatid ang mga ninakaw nilang libro at mga bagay kay Carnegie, ang alkalde ng pansamantalang bayan. Hinahanap ni Carnegie ang isang partikular na libro, kaya ipinadala niya ang kanyang mga mangmang na tauhan upang mangolekta ng maraming aklat. Nakita niya ang mga librong dala nila, mga random collection ng mga paperback at picture book. Hindi siya nasisiyahan dito, kaya iniutos niyang sunugin ang mga ito. Gayunpaman, kinuha niya ang bote ng sabon sa buhok at sinabi kay Redridge, ang kanyang kanang kamay, na gantimpalaan ang mga biker para sa kanilang mga nahanap. Kalaunan, pumunta siya sa kanyang babae na si Claudia at ibinahagi sa kanya ang nahanap na sabon. Sa ibaba ng gusali, ipinagpalit ni Eli ang pares ng guantes at isang Arab scarf para sa isang pitchel ng tubig. Ibinigay ng bartender ang tubigan kay Mila at pinadala siya sa labas para kumuha ng tubig. Kalaunan, lumabas ang dalaga para kumuha ng tubig at pinuno ang tubigan ni Eli. Samantala sa bar, isang pusa ang pumunta sa harap ni Eli ngunit itinaboy niya ito. Lumapit ang leader ng mga biker kay Eli at kinumpronta ang ating bida dahil lang sa paghawak niya sa kanyang pusa. Sinubsob ni Eli ang mukha ng thug sa bar at tumayo na para umalis. Gayunpaman, inatake siya ng buong tao sa bar. Nilabanan at pinatay niya ang lahat maliban sa isang biker, nang bumalik si Mila dala ang tubigan at nagmakaawa kay Eli na huminto na siya. Ilang sandali pa, dumating ang mga tauhan ni Carnegie, tinutukan ng baril si Eli at dinala siya sa alkalde. Labis na humanga si Carnegie nang makilala niya si Eli. Kinilala niya ang napakalawak na husay ni Eli at ang katotohanang edukadong tao din siya. Nais niyang manatili muna doon si Eli para magamit ni Carnegie ang kanyang fighting skills upang mapanatili ang kontrol sa bayan. Sumagot si Eli na wala siyang interes na manatili ngunit ipinilit ni Carnegie na doon siya magpalipas ng gabi. Ipinadala ni Redridge si Claudia upang ihatid ang pagkain ni Eli at dito niya nalaman na bulag si Claudia. Tinanong ni Eli kung bulag siya mula pagkabata o nabulag dahil sa malakas na liwanag, isang kaganapan na naganap noong huling digmaan. Kinumpirma ng babae na bulag siya mula pagkabata at nagpasalamat si Eli sa pagdala niya sa kanya ng tubig. Nang gabing yun, nagpa siya si Carnegie na ang pinakamahusay na paraan upang mapanatili si Eli sa bayan ay ang pasipingin sa kanya si Mila, ang anak ni Claudia. Pinakiusapan siya ni Claudia na wag gamitin si Mila, ngunit pinadala pa rin niya ito.
Dahil ayaw makipagpalakpakan ni Eli, pinakiusapan siya ni Mila na hayaan siyang manatili sa silid dahil alam niyang sasaktan ni Carnegie si Claudia. Pinag-usapan nila ang tungkol sa digmaan at makikita si Mila na nakaupo sa may kama. Sa mga panahong yun, natuklasan ng dalaga ang isang libro at labis na nasabik tungkol dito kahit na hindi siya marunong magbasa. Gayunpaman, itinago ni Eli ang libro at tumangging talakayin ito sa kanya. Kalaunan, ibinahagi niya ang kanyang pagkain sa dalaga at tinuruan siya kung paano magdasal. Kinaumagahan, sinamahan ni Mila si Claudia para kumain ng almusal at labis na humanga si Carnegie nang makitang sinusubukan ni Mila na bigkasin ang isang panalangin kasama ang kanyang ina. Nakalimutan niya ang salitang amen na ibinigay naman ni Carnegie. Pagkatapos ay binugbog niya si Claudia sa harap ni Mila para malaman kung na kay Eli ang librong hinahanap niya. Nang isinenyas ni Mila ang krus na nakita niya sa cover, kaagad na inutusan ni Carnegie si Redridge na dalhin ang libro sa kanya. Pagdating nila sa kwarto, nalaman nilang nakaalis na si Eli. Sa kabilang kalye, kinuha na ni Eli ang kanyang iPhone at car battery at naghanda ng umalis. Nang makalabas, lumapit si Carnegie kay Eli at nagmakaawang manatili siya sa bayan at ibigay sa kanya ang sinasabing aklat na nabunyag na isang Biblia. Sinabi ni Carnegie kay Eli na hindi siya natatakot na patayin siya at kunin ang Biblia. Iniisip ni Carnegie na ang mga kasulatan ng Biblia ay ang pinakamahusay na paraan upang mapanatili ang bayan sa ilalim ng kanyang kontrol. Sinabi ni Eli kay Carnegie na nangangarap siyang makahanap ng isang bayan kung saan ang mga tao ay mangangailangan ng Biblia, ngunit sinabi niya kay Carnegie na hindi ito ang bayang yun. Habang papalayo na siya, inutusan ni Carnegie si Redridge na barilin si Eli, ngunit 2 beses na nag-miss si Redridge. Naganap ang isang shootout kung saan napatay ni Eli ang karamihan sa mga tauhan ni Carnegie at natamaan si Carnegie sa tuhod. Nakita ni Redridge na walang takot si Eli at hinayaan na siyang umalis. Sa di kalayuan, sinabihan ni Claudia si Mila na sundan si Eli dahil mas ligtas siya kung malayo siya kay Carnegie. Samantala, ipinagamot ni Carnegie ang kanyang binti sa isang doktor. Inutos niya kay Redridge na ihanda ang mga sasakyan para habulin si Eli at mabawi ang libro. Sa kabilang banda, sinimulan na ni Eli ang kanyang paglalakbay hanggang sa maabutan siya ni Mila. Gustong sumama ng dalaga sa kanya ngunit tinanggihan siya ni Eli. Inalok ni Mila na dadalhin siya sa water supply ng bayan, isang hindi kontaminadong bukal. Pinuno ni Eli ang kanyang tubigan sa bukal, pagkatapos ay niloko si Mila at ikinulong siya sa kuweba. Kahit papaano'y nakalabas si Mila sa kuweba at sinundan ang direksyong tinahak ni Eli. Hindi niya ito nahanap at sa halip ay nakita niya ang babaeng nagtatrabaho para sa mga thug kanina, dala ang kanyang sirang kariton. Sinubukan niyang tulungan ang babae, ngunit iginiit ng matanda na umalis na si Mila dahil ayaw niyang makitang maghahasa ang dalaga. Ilang sandali pa, inatake si Mila ng 2 thug at nang pagpipiestahan na siya ng mga ito, pinana ni Eli ang isa sa singit gamit ang palaso at pagkatapos ay pinana ang isa pa sa lalamunan. Agad na niyakap ni Mila si Eli at nagpatuloy na ang dalawa sa paglalakbay. Kalaunan ng hapong yun, nahanap ng mga tauhan ni Carnegie ang mga bangkay ng mga magnanakaw at natukoy na hindi pa masyadong nakakalayo si Eli. Kinagabihan, natulog sina Eli at Mila sa tabi ng isang lumang nuclear plant cooling tower. Kinuha ni Eli ang Biblia at hiniling ni Mila na basahin ito sa kanya. Binigkas ni Eli ang kaunting kasulatan at pagkatapos ay itinago na ito sa kanyang bag. Hiniling ni Mila na turuan siya kung paano magbasa, ngunit hindi tumugon si Eli. Kinabukasan, nang naglalakbay na ang pares papunta sa kanluran, tinanong ni Mila ang tungkol sa mundo bago nangyari ang digmaan. Ikinwento ni Eli na sobra-sobra ang mga pagkain at gamit na meron ang mga tao noon at itinatapon ang mga bagay na siya namang pinag-aagawan ng mga tao ngayon. Tinanong ni Mila kung bakit niya iniingatan ng aklat at ipinaliwanag ni Eli na ito na lang ang natitirang Biblia sa mundo, simula nang sirain ang mga ito pagkatapos ng digmaan dahil naniniwala ang mga tao na ito ang dahilan kung bakit nagsimula ang digmaan. Ipinaliwanag ni Eli kung paano niya natagpuan ang Biblia at iginiit na may naririnig siyang boses kung saan siya dapat pumunta. Inisip ni Mila na isang baliw si Eli ngunit hindi na lang siya nagsalita. Hindi nagtagal, nakarating ang pares sa isang lumang bahay na may karatulang nagsasabing bawal pumasok ng walang pahintulot. Sinubukan ni Eli na buksan ang pinto, ngunit bumukas ang isang bitag at nahulog ang dalawa sa isang butas. Nahanap nila ang kanilang sarili sa awa ni Martha at George, isang matandang mag-asawa na nakatira sa kanilang bahay sa loob ng maraming taon. Tinanong ng mag-asawa kung bakit hindi nila sinunod ang babala
kung saan humingi ng paumanhin si Eli at sinabing hindi niya ito nakita. Binigyan nila ng tsaa sina Eli at Mila at pagkatapos ay ipinakita sa kanila ang isang sementeryo na puno ng mga taong umatake sa kanilang bahay. Nang maramdamang merong mali, sinabi ni Eli kay Mila na kailangan na nilang umalis at ipinaliwanag na ang mag-asawa ay mga cannibal na kinain ang kanilang mga biktima at malamang ay nilagyan nila ng gamot ang tsaa. Nang papaalis na sila, dumaan ang caravan ni Carnegie at nakita ang dalawa na papalabas ng bahay. Muling pumasok sa bahay si Eli at Mila, habang sina George at Martha naman ay naglabas ng mga koleksyon ng armas mula sa sofa. Sinabi ni Carnegie kay Eli na itapon ang libro at ang lahat ay naghanda na para sa magaganap na labanan. Isang nakabalot na parcel ang itinapon sa may bintana at tinignan naman ito ni Redridge. Na-realize niyang isa itong bomba, itinapon ito at nagmamadaling tumakbo para magtago. Sumabog ang dalawang sasakyan na ikinasawi ng ilang tauhan ni Carnegie. Si Eli at ang mga nakatira sa bahay ay nagpaputok na ng kanilang mga armas hanggang sa inilabas ni Redridge ang isang RPG missile at pinasabog ang kalahati ng bahay na ikinamatay ni Martha. Ikinagalit ito ni George at walang humpay na nagpaputok hanggang sa maglabas ng Gatling gun ang mga tauhan ni Carnegie at pinasabog siya kasama ang karamihan sa bahay. Napaligiran sina Eli at Mila at kalaunan ay kinaladkad sila palabas ng bahay. Nagbanta si Carnegie na papatayin si Mila na labis na ikinadismaya ni Redridge. Pinakiusapan ni Redridge si Eli na isuko na ang libro at dahil wala na siyang ibang choice, sinabi na ni Eli kung saan niya ito itinago. Sa huli, nakuha na ni Redridge ang libro na merong lock at ibinigay ito kay Carnegie na agad namang pinalaya si Mila. Sinabi ni Carnegie na mabuti ang Diyos at tumugon naman si Eli na sa lahat ng oras. Tumugon si Carnegie na hindi sa lahat ng oras at pagkatapos ay binaril si Eli sa tiyan. Inilagay niya si Mila sa isang van kasama si Redridge at pagkatapos ay dinala ang libro sa kabilang van. Nang papauwi na sila, inilagay ni Redridge ang itak ni Eli sa dashboard at tumawa ngayong wala na siyang kaagaw. Ginamit ni Mila ang alambre mula sa pana ni Eli na itinago niya sa kanyang bulsa at sinakal ang driver hanggang sa bumaligtad ang sasakyan. Napatay ang driver at bumalik ang mga tauhan ni Carnegie kung saan nangyari ang aksidente. Kinuha ni Mila ang isang granada at ihinagis ito na naging dahilan ng pagsabog ng ikatlong sasakyan. Pumunta si Mila sa driver's seat at nakita si Redridge na nasaksak ng itak ni Eli. Binunot niya ang itak at dahan-dahang lumabas ng sasakyan. Sa huli, napaluhod siya na puno ng pagsisisi at kalaunan ay namatay. Nagmaneho si Mila palayo at mas pinili ni Carnegie na wag siyang sundan dahil nasa kanya na ang libro at halos wala na silang sapat na gasolina para makabalik sa bayan. Hindi nagtagal, nakabalik na si Mila sa bahay ng matanda ngunit nalaman niyang wala na doon si Eli. Nang makita niya itong naglalakad papuntang kanluran, isinakay niya ito sa sasakyan at ginamot ang kanyang sugat gamit ang duct tape. Humingi siya ng paumanhin sa pagkawala ng aklat ni Eli, ngunit tumugon si Eli na oras na para magamit niya ang mga aral na natutunan niya at ito ang gumawa ng higit para sa iba. Nagmaneho sila papunta sa Golden Gate Bridge at sinabi ni Eli na malapit na sila. Nakahanap siya ng isang bangka at nagsimulang magsagwan patungo sa Alcatraz Island. Kalaunan, dinalaw siya ng pagod at panghihina, kaya si Mila naman ang pumalit sa pagsasagwan. Isang armadong gwardya ang tumawag sa dalawa at nang sumagot si Eli na nasa kanya ang Biblia ni King James, agad silang pinapasok ng bantay. Dinala si Eli kay Lombardi, ang tagapangasiwa ng Alcatraz, na tinitipon ang lahat ng mga remnants ng pre-war civilization at inimbak ang mga ito sa isang kwarto hanggang sa handa na silang muling magtayo ng isang lipunan. Sinabi ni Lombardi kay Eli na kulang sila ng kopya ng Biblia, kaya sinabihan siya ni Eli na kumuha ng maraming papel at panulat. Sinimulan niyang bigkasin ng word by word ang Biblia na nakabisado niya sa nakalipas na 30 taon. Bumalik ang eksena sa bayan, kung saan sinubukan ni Carnegie na buksan ang Biblia ngunit na-realize niyang hindi niya kinuha ang susi kay Eli para sa lock ng libro. Tinawag niya ang engineer para i-unlock ang libro, at nang mabuksan ito, nakita nila na ang Biblia ay nakasalin sa Braille, isang writing system na ginagamit ng mga taong may kapansanan sa paningin. Samantala sa Alcatraz, malapitang ipinakita sa atin ang mukha ni Eli at dito nabunyag na isa rin siyang bulag. Sinubukan ni Carnegie na ipabasa kay Claudia ang Biblia, ngunit nagsinungaling siya at sinabing nakalimutan na niya kung paano. Sinabi ni Claudia na naaamoy niya ang sugatang binti ni Carnegie, mga palatandaan ng impeksyon. Sa mga oras na yun, ang mga tao sa bayan ay pinagnanakawan ang bar, at nag-aaway-away na rin ang mga natitirang tauhan ni Carnegie.
Sa kanyang quest para sa aklat, si Carnegie ngayon ay wala ng sapat na tauhan upang mapanatili ang kontrol at nagkaroon na ng anarkiya sa buong bayan. Samantala, inahit ni Eli ang lahat ng kanyang buhok at nagpalit ng malinis na puting damit. Binigkas niya ang Biblia hanggang sa makumpleto ito at word for word naman itong isinulat ni Lombardi. Kalaunan, namatay si Eli dahil sa natamo niyang tama ng bala, ngunit nakumpleto niya naman ang kanyang gawain. Bilang pasasalamat, inilibing si Eli sa courtyard garden ng Alcatraz. Inilagay ni Lombardi ang isang bagong kopya ng Biblia sa isang bookshelf sa isang napakalaking library, kung saan merong partikular na spot na nakasave para dito. Bago umuwi, nagbigay galang si Mila, kinuha ang itak at iPod ni Eli, at pagkatapos ay umalis na sa Alcatraz. Sa huli, makikita siyang naglalakad sa kalsada pabalik sa kanyang bayan, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.